September pa nga lang, nag-usap-usap na nga kaming magkakapatid na kung saan gaganapin ang birthday ng mama lola ni Liam. Napagdesisyonan nga namin magkakapatid na sa resort na nga lang ganapin since 72 years old na nga itong si mama lola. Since taga Laguna nga lang din kami, naisip nga namin na sa Pansol na nga lang ganapin at humanap nga kami ng resort. And besides, sa family side ko nga ay napakarami ko talagang pamangkin, kaya naman marami kaming batang kasama. Kaya naman mas prepared na nga lang din talaga namin ay sa mas malapit kami. Kaya lang sa paghahanap nga namin ng resort ay nakarating na nga kami sa Batangas. Habang nga naghahanap-hanap kami ng resort ay biglang ang naisip ni Daddy C na meron nga pala kaming nakilala na follower ni Liam na nag-i-invite sa amin sa kanilang resort dito nga sa Nasugbu. At yun nga yun si Tita Tessa. Kaya naman sinubukan ko nga i-reach out si Tita Tessa kung pupwede nga or available nga ang kanyang resort. Sa awa nga ng Diyos ay agad-agad nag-reply si Tita Tessa at sinabi niya nga daw na oo nga daw available. Sabi ko nga kay Tita Tessa ay willing nga kami magbayad. Kaya lang, sobrang generous talaga ni Tita Tessa at love na love niya daw talaga si Liam. Kaya nga, ang sabi niya nga, free daw ang stay for our family. Naku, sobrang thankful nga kami kay Tita Tessa at Tita March dahil nga dito sa privilege na binigay nila sa amin. Kaya naman, gusto kong magpasalamat muli kay Tita Tessa at Tita March sa pagkakataong ito at the same time sa pagmamahal at suporta na ibinibigay nila para kay Liam. Sa mga puntong ito ay nag-stop na nga lang muna kami dito sa Tagaytay para nga bilhin yung mga kulang namin at mga kailangan namin. Sa ngayon nga, kasama namin ni Liam ang kanyang mga kasin na si Ninong Ayon, si Kuya Tao Tao, ang tito niya, si Daddy C na wala pang tulog at galing pang work at ang kanyang mami tita at mama lola. Apat na sasakyan nga kami, kaya lang nauna na nga kami dahil nga gusto nga namin ni Daddy C na makarating nga kami agad sa oras na pinag-usapan namin ni Tita Tessa. Dumiretso nga kaagad kami sa admin dahil nga hindi nga po pwedeng pumasok dito sa subdivision nila nang wala ang homeowners. Agad nga kaming pinuntahan ni Tita Tessa at Tita Marge dito sa admin para nga ma-endorse kami sa admin at the same time ihahatid nga nila kami sa resort nila. Ako, sa totoo lang ay hiyang-hiya talaga kami ni Daddy C dahil nga sa abalang binigay namin kila Tita Tessa at Tita Marge. Kaya lang sa sobrang bait ni Tita Marge at Tita Tessa ay talaga naman mapipil at home ka pagkasama mo sila. At isa pa, sobrang bait din talaga nila kausap. At kung kayo po ay nanonood ng vlog namin ng birthday ni Liam, si Tita Tessa nga po ay siya nga po yung pumunta sa hotel na pinag-i-stayan namin sa Tagaytay at nagdala ng food. Naku, kung alam nyo lang, sobrang masaya nga kami ni Daddy C dahil nga mahal na mahal talaga nila Tita Tessa itong si Liam. Hindi nga namin nararamdaman na tinuturing nila kaming iba. Kaya naman hindi ko masisi itong si Liam kung bakit malapit siya kila Tita Tessa at Tita Marge. So totoo, kami na nga ang pinahiram ng resort nila Tita Tessa, sila pa rin ang may pasalubong para nga dito kay Liam at kay Mama Lola. Binigyan nga din nila ng cake si Mama Lola dahil nga birthday din. Tita Marge, Tita Tessa, maraming salamat po sa inibigay niyo po sa akin. Tita Tessa, Tita Marge, maraming salamat sa papahiram ng mga resort, ha? Iniwan na nga lang din kami nila Tita Tessa at Tita Marge dito para nga daw hindi kami mahiya at makapag-enjoy kami. Agad-agad nga nilibot ni Liam itong resort ni Tita Tessa at eto nga pool area ang pinaka-happy si Liam. So sobrang laki nga ng resort ito ni Tita Tessa. Kahit marami nga kami, siguradong aalog-alog pa nga rin kami dito dahil nga sa sobrang laki ng space nila Tita Tessa. Habang iniikot nga namin to, medyo kinakabahan nga ako. Dahil nga iniisip ko baka nga makabasag ang mga bata dito. Nako, pag nangyari yon sa mahal nga ng mga antik na naka-display dito kila Tita Tessa, ay wala nga akong maibayad at baka si Liam na nga lang muna ang ibigay ko sa kanila. Habang iniikot namin ito, sinecheck din nga namin ni Mami Tita ni Liam kung ano yung mga pwede namin ilagay sa sulo para hindi nga madali ng mga bata. Naku, ginawa nga namin iyan dahil nga nagpa-sure na nga din kami. Dahil alam nyo na, ang bata talaga ay may kalikutan din naman talaga. Sa mga puntong ito nga, yung dalawang sasakyan na kasama pa namin ay hindi pa nga dumarating. Kaya naman nag-sightseeing na nga lang muna kami dito sa terrace nila Tita Tessa. At pagkatapos nga ay parang malibang nga kami, ay pinaglaruan nga namin itong si Liam. At talaga naman, game na game siya at ini-entertain niya din talaga kami. Lagi, babalik pa rin sa yakap mo. Kung hindi maisong kong malaman, iyo ako. On yung alin na the pension and isa moon mawe. Wow! Yeah! Isa pa. Another daig. Tingnan mo po. Po, Tita Marge at Tita Tessa, na-appreciate ko po kayo.
Masaya ka ba? Habang iniintay nga namin yung iba pa namin kasama, itong si Daddy C. Since galing nga siyang work at wala pa siyang tulog, ay pinagpahinga ko na nga lang muna. Yan nga ang dahilan kung bakit hindi si Daddy C ang nag-drive sa amin papunta dito. Para sa susunod na kaganapan, abangan niyo po ang part 2. So yun lang guys. Ingat kayo palagi. Bye-bye! God bless you all. Love, Bandiam, and family. Ngayon niyo ako, itutur ko kayo. Happy birthday, Open door, guys.